Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na upload. Halos lahat ng tao na nasa aking paligid ay nakatingin sa akin. Hindi na rin naman bago sa aking pakiramdam ang pagtinginan na ito. Hindi na rin bago na halos sabuli nila ako sa tuwing naglalakad. Ganito na ngayon ang mundong ginagalawan ko. Kung minsan, mas maayos pa nga sa akin na makapunta sa isang lugar na walang nakakakilala. Mas maayos akong nakakagalaw sa ganoong paraan. Simula nang makilala ako at makita ng mga tao ang aking hitsura sa isang magazine, tulad ni Brian, sunod-sunod na rin ang offer sa akin. Ang laki na talaga ng pinagbago mo, Maria. Halos hindi na kita makilala ha. Wika sa akin ni Mamita, na ngayon ay nakaupo sa kanyang station. Nang makabalik ako rito sa Pilipinas, pinili kong bisitahin si Mamita, ang isang tao na naging susi sa aking pag-angat. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ko mararating kung ano man ang meron ako ngayon. Oo nga po, Mamita. Ang laki na rin po ng pagbabago sa buhay ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin po ako makapaniwala. Tugon ko. Oh, at least 'di ba? Umasenso ka na sa buhay at successful ka ng model ngayon. Sumilay ang magandang ngiti sa aking labi nang sabihin niya ang bagay na iyon. Kumusta nga pala yung naging amo mo? Siya yung model, hindi ba? Tapos, nobyo mo na ngayon? Opo, siya nga po ang dahilan kung bakit ako nakapasok bilang modelo. Swerte ka pa rin talagang bata ka. Wika sa akin ni Mamita na nakapagpangiti sa akin. Miss Maria, pwede bang magpa-picture? Putol sa aming pag-uusap ni Mamita ng kanyang mga katrabaho. Ngumiti naman ako at lumingon sa kanila. Pinaunlakan ko ang lahat ng staff sa agency na iyon na lumapit sa akin. Ang maid agency na ito ang aking pinagmulan. Sila ang unang nagtiwala at tumanggap sa akin. Habang patuloy ang pagkuha ng litrato sa akin, kasama mga staff dito, isang lalaki ang lumapit sa amin at pinutol ang aming ginagawa. Maria, matagal ka pa ba? May nakaschedule pa tayo ngayon. Irritableng wika ni Brian nang pumasok siya sa loob ng office. Narinig ko naman ang malakas na hiyawan ng mga kasamahan sa trabaho ni Mamita. Ramdam ang kilig sa kanilang mga pagsigaw at halos maputol pa ang litid ng mga ito sa pagtili ng makita nila si Brian. Hindi naman binigyan ng masamang tingin ni Brian ang mga empleyado. Bagkus, pinagbigyan niya ang kahilingan ng mga ito na magpakuha ng litrato kasama siya. Nagpaalam na ako kay Mamita. Nang matapos ang bagay na iyon, nais ko pa sana makipagkwentuhan. Kaso lang, baka malate kami ni Brian sa aming interview. Sabay kaming bumalik ni Brian sa aming kotse, saka nagtungo sa isang lugar sa Quezon City upang humarap sa aming interview. Bukod kasi sa pagbumodelo, pumasok na ngayon si Brian sa pagiging aktor at lumalabas na siya sa TV. Isang bagay na tinanggihan ko nang bigyan ako ng offer ng isang TV station. You are Brian girlfriend? How do you feel na ipaparehas siya sa ibang babae? Tanong sa akin ng isang reporter. Marahan kong kinuha ang mic na nakapatong sa lamesa na nasa aming harapan, saka ito itinapat sa aking labi. Naiintindihan ko naman dahil parte iyon ng kanyang trabaho. And I trust him. Actually, full support talaga ako sa palabas niya ngayon. Tugon ko. Tumingin ako kay Brian, saka ko siyang nginitian. Muli namang namula ang mukha ni Brian. Sa tingin ko, hindi pa rin siya sanay sa mga gesture na ginagawa ko. Sa tagal namin nagpapanggap bilang magkasintahan, halos nakabisado ko na lahat ng isasagot sa mga interview ni Brian. Natutuwa naman ako dahil marami rin naman akong natututuhan sa tuwing kasama ko siya. Halos 2 taon na rin kayo magkasintahan, hindi ba? Tanong ng reporter sa amin. Tumangutango lang ako, saka ngumiti. Kinuha ko ang isang baso ng tubig na nakapatong sa ibabaw ng lamesa.
Saka ininom ito. Sa tagal niyo na magkasama, wala ba kayong plano magpakasal? Halos maibog ako ang tubig sa aking bibig. Sunod-sunod ang aking pag-ubo nang masamid ako dahil sa tinanong ng reporter na iyon. Maria, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Brian, saka hinahagod ang aking likod. Nag-okay sign lang ako sa kanya bilang tugon. Muli akong uminom ng tubig upang mawala ang aking pagkasamid. Bakit ba kasi sa dinamarami ng tanong, iyon pa ang naisip ng reporter na iyon? Actually, wala pa sa isip namin ang yes. Naisip na rin namin ang mga bagay na iyan. Pagputol ni Brian sa aking sasabihin. Soon siguro, masasaksihan niyo na lang ang kasal naming dalawa. Mabilis ako napatingin sa mukha ni Brian nang sabihin niya iyon. Nababaka sa kanya na seryoso siya sa kanyang sinabi. At ito ay isang bagay na nakapagpagulo sa aking isip. Kumunot ang aking noo nang bumalik siya ng tingin sa akin. Saka nagbigay ng isang pagngisi. Sa tagal ng aming pinagsamahan, ito ang isang bagay na hindi ko matutunan sa kanya. Ang basahin kung ano ang mga bagay na kanyang iniisip. Soon siguro, masasaksihan niyo na lang ang kasal naming dalawa. Ito ang mga bagay na aking narinig kay Brian sa isang live interview niya ngayon. Kasalukuyan akong nakatingin sa aking laptop dito sa aking opisina habang pinapanood ang kanilang interview. Aminado ako na kahit matagal na ang panahon na lumipas, patuloy ko pa rin sinusubaybayan si Maria. Siguro, sa aming dalawa, ako ang hindi makalimot sa aming nakaraan. Ngunit masasabi kong tama ang ginawa kong desisyon noon dahil kung hindi ko ginawa ang bagay na iyon, hindi siguro siya angat ng ganito at baka ako pa ang makasira sa kanya. Sir Alex, nandito po ang asawa ninyo. Saad ng aking sekretarya nang pumasok siya sa aking opisina. Sige, tugon ko, saka mabilis na binaba ang screen ng laptop. Nakita ko ang pagpasok ni Marga sa loob ng aking opisina. Han, sabay na tayo mag-lunch? Kasama ko si Nathan, tanong ni Marga. Marahan akong tumango at nagtungo sa kanyang kinaroroonan. Okay, sige, let's go. Tugon ko, saka ngumiti sa kanya. Marahan kong hinawakan ang kanyang kamay, saka sabay kaming naglakad palabas ng opisina. Ito ang pamilya ko. Sila dapat ang pinapahalagahan ko. Ngunit heto pa rin ako. Nasa babaeng iyon pa rin ang aking puso. At sa tingin ko, mananatili na ito sa kanya. Maayos at matiwasay ang naganap na fashion show sa Pilipinas. Nagawa namin ang lahat na nakaschedule sa amin. At bilang pahinga, binigyan kami ng kumpanyang pinagtatrabahuhan namin ng isang buwang bakasyon dito bago muling bumalik sa Hong Kong. Nais kong sulitin ang ilang araw na binigay nila sa akin. Kaya naman, nagdesisyon akong bumisita sa aking mga magulang sa Isla Verde. Nakaayos na ang lahat ng aking gamit, ngunit may isang nangyari ang hindi ko inaasahan. Naubusan ako ng schedule flight, kaya kinabukasan pa ang aming lipad pa uwi roon. Sabik na sabik pa naman ako makauwi, ngunit wala rin naman ako magagawa. Kaya pinili ko na lang ang magpahinga rito sa condo unit na nakabook sa amin ng kumpanya. Kasalukuyan akong nakatutok ngayon sa aking laptop habang nakasalampak sa aking higaan. Tinitingnan ko ang event na naganap nitong nakaraang araw. Hindi maipagkakaila ang galing ni Brian sa pagiging modelo. Kahit sa ang anggulo siya tingnan, napakagwapo ng kanyang mukha. Marahan kong nilapit ang aking mukha sa screen ng laptop. Sino nga ba ang hindi mababaliw at magkakagusto sa lalaking ito? Hindi kaya may problema talaga sa akin? Ang gwapo niya ano? Nalaki ang aking mga mata nang marinig ko ang isang malalim na tinig na nasa aking likod. Mabilis ako napalingon nang mapagtanto kong nandito pala si Brian sa aking kwarto. Anong ginagawa mo rito? Kailan ka pa nakapasok? Sunod-sunod kong tanong. Kumatok ako ng ilang beses. Paano? Busy ka riyan sa pagtitig sa litrato ko. Aniya, saka tumayo mula sa pagkakaupo niya sa kama. Lumakad siya patungo sa isang pulang sofa na nandito sa aking silid at doon muling umupo.
By the way, pwede mo ba akong samahan mamaya? May pupuntahan lang ako. Muli niyang usap. Ayoko, gusto ko muna magpahinga ngayon dahil uuwi ako bukas sa amin. Tugon ko. Alam ko naman iyon, Maria. May sasabihin lang ako. Kumunot ang aking noo dahil sa kanyang sinabi. Bakit hindi mo pa ngayon sabihin? Hindi pwede. Dapat romantic. Umikot na lang ang aking mata nang sabihin niya ang bagay na iyon. Itong lalaking ito, masyadong maraming alam at pakulo. Paano kung tumanggi ako? Saad ko. Bahala ka nga. Irritabling wika ni Brian. Saka tumayo at lumakad patungo sa pintuan ng aking unit. 6 p.m. mamaya, magkita tayo sa Venice Plaza sa Taguig. Maotoridad niyang utos, saka tuluyang lumabas mula sa aking unit. Nahalata ang pagkairita sa kanyang tinig. Natatawa na lang ako sa kanyang kinikilos. Sanay na ako sa pagiging isip bata ni Brian dahil na rin sa tagal naming magkasama. Sa patuloy kong pag-iisip, hindi ko napansing nakatulog na lang ako. Kinagabihan, sa pagmulat ng aking mata, napansin ko madilim na paligid. Gamit ang aking kamay, hinanap ko ang aking telepono upang tingnan ang oras. Halos mag-aalas 7 na ng gabi. Hindi pa nga pala ako kumakain. Mariin kong kinusot ang aking mata, saka marahang bumangon sa aking higaan. Nais ko sana mag-order na lang ng pagkain nang biglang sumagi sa aking isip ang mga bagay na sinabi ni Brian kaninang umaga. Tinutoo kaya niya ang sinabi niya? Seryoso ba siya roon? Tanong ko sa sarili. Hindi ko alam kung anong meron sa akin. Hindi ko alam kung bakit tila binabagabag ako ng konsensya at nais kong pumunta sa lugar na sinabi niya. Napahilamos na lang ako sa aking mukha at kahit na nagtatalo ang aking isip, mabilis ako nag-ayos ng sarili. Nagtungo sa parking lot at sumakay ng aking sasakyan. Natuto na rin ako magmaneho at nakapundar ng sariling sasakyan dahil sa aking pagsisikap. Nang sa wakas ay makarating ako sa Venice Plaza, agad kong pinarada ang aking kotse at pumasok sa loob ng mall. Naalala ko pa noon ang panahong nasa isla pa lang ako. Ang lugar na ito ay nakikita ko lang noon sa isang magazine. Ngunit ngayon, nandito na ako. Wala sa sariling sumilay ang ngiti sa aking labi nang maalala ko ang nakaraan na iyon. Sinong mag-aakala na ang isang katulad ko ay makakarating ng iba't ibang bansa? Sa paglibot ng aking paningin sa paligid, para akong bata na sabik sa mga oras na ito. Ang dami kong nais gawin, ang daming nais kong puntahan, at sana sa pagdating na panahon, makasama ko rito ang aking pamilya. Nabalutan ng saya ang aking puso habang nililibot ang paningin sa paligid. Matatanaw mo sa lugar na ito ang tila isang malaking swimming pool kung saan may nagbabangka. Meron din tulay na nagsisilbing daan ng mga turista patungo sa loob ng Malakastilyong Mall. Pakiramdam ko ay nasa fairy tale ang aking diwa habang tinitingnan ang istruktura sa paligid. Maging ang mga bintana ay hango sa Italia na bahay. Para talaga akong nasa Italy nang mamasdan ang lugar na ito. Mabuti na lang at pumunta ako rito. Saad ko sa aking sarili. Akala ko talaga hindi ka napupunta. Napalingon ako sa aking likod nang marinig ko ang salitang iyon. Brian, pasensya na, nalita ko. Tugon ko. Ayos lang, ang mahalaga dumating ka. Ang mga bilog na ilaw sa lugar na ito ay nakadagdag sa pagiging romantiko ng paligid. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit nang makita ko magandang ngiti sa labi ni Brian, tila may kung anong bagay ang sumipas sa aking puso. Tila sumikip ang aking paghinga nang makita ko ang kanyang mukha na naiilawan ng mga dilaw na lampara sa paligid. Let's go, Maria. Wika niya, sabay ng paglahad ng kanyang kamay sa aking harapan. Nang titigan ko ang palad na yang iyon, tila tumigil ang buong paligid. Pakiramdam ko ay ako at siya lang ang tao sa lugar na ito. Ano bang nararamdaman mo, Maria? Alam kong naiinis ako sa kanya noon dahil pinilit niya ako magpanggap bilang kasintahan niya. Ngunit kahit ganoon,
maganda naman ang kinalabasan ng lahat. Ang totoo, kung hindi ko nakilala si Brian, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Isang matamis na ngiti ang aking ginawa, saka hinawakan ang nakalahadiyang palad. Let's go, tugon ko. Hindi ko alam kung paano ko masusuklian ang lahat ng kabutihan sa akin ni Brian. Ngunit umaasa ako na darating ang panahon, makakabawi rin ako sa kanya. Matapos ang pag-iikot namin sa buong Venice Plaza, nagdesisyon kaming kumain sa isang Italian restaurant. Nakakatuwa dahil merong tumutugtog na violin doon at plus factor pa ang masarap din na pagkain. Maria, nagka-boyfriend ka na ba? Tanong sa akin ni Brian, dahilan upang muntik ko nang maibuga ang pagkaing sinubo ko. Agad akong kumuha ng tissue, saka pinahiran ang aking labi. Bakit mo naman natanong iyan? Tugon ko, saka uminom ng tubig. Wala naman, curious lang. Sa tagal nating magkasama, hindi ka na nag-o-open sa akin tungkol sa dati mong relasyon. Masyadong komplikado ang relasyon ko noon, Brian. Paano komplikado? Bakit? Naranasan mo na bang maging kabit? Natulala ako sa mukha ni Brian nang banggitin niya ang bagay na iyon. Nababaka sa kanyang mata ang isang matalas na tingin, isang ekspresyon na hindi ko maintindihan kung ano ang nais sabihin. Sabihin mo, sino ka ba talaga, Brian? May mga bagay pa ba akong hindi alam tungkol sa'yo? Tanong ko, saka seryosong tumingin sa kanya. Sabihin na lang nating, hindi ako ang guardian angel mo. Isa akong guardian angel na maglalayo sa iyo sa mapait na mundo. Pinilit kong intindihin ang mga bagay na kanyang sinabi. Tila malalim ang pinagmumula ng kanyang mga salita. Maria, muli niyang wika. Naramdaman ko ang palad ni Brian nang ihawak niya ito sa aking kamay. I think I'm starting to like you. Hindi ko alam kung tama ba ito, pero handa akong itakas ka. Brian, please, hindi kita magets. Kunot noo kong sagot. Isang buntong hininga ang ginawa ni Brian, saka tinanggal ang pagkakahawak ng kanyang kamay. Gusto ko mang sabihin sa'yo, alam kong hindi maaari. Pero Maria, sana bigyan mo ako ng pagkakataon para patunayan ko ang nararamdaman ko sa'yo. Sinserong wika ni Brian habang nababakas ang lungkot sa kanyang mukha. Naramdaman ko ang galit na bumalot sa aking puso nang marinig ko ang bagay na kanyang sinabi. Paano? Paano kita bibigyan ng pagkakataon kung simula umpisa hindi ka naging tapat sa mga sinasabi mo? Tugon ko. Marahas akong tumayo at kinuha ang sling bag na nakasabit sa aking upuan, saka nilagay sa aking balikat. Muli akong bumalik ng tingin kay Brian. Saka mo na ako kausapin kapag handa ka nang sabihin ang lahat. Wika ko, saka tuluyang lumakad palayo sa kanyang kinaroroonan. Sir Alex, hindi pa po ba kayo kakain? Narinig kong wika ng aking sekretarya nang sumilip ito sa pintuan ng aking opisina. Habang tumiti pa ang aking daliri ng mga letra sa aking laptop, sinulyapan ko ang orasan na nasa screen. Halos pasado 12:00 na pala. Kailangan ko nang kumain. Sige, send the food here. Tugon ko sa kanya. Noted, Sir Alex. Nang makalabas ang aking sekretarya sa opisina, tinigil ko muna ang aking ginagawa. Marahan kong tinanggal ang reading glass sa suot ko, saka sumandal sa headrest ng aking swivel chair at tinagod ang aking sentido. Muli ako napatingin sa aking laptop nang may magmensahe sa akin. Sir Alex, nasa YouTube po yung isla na gusto niyong bilhin noon. Ito po ang link. Nakasulat sa aking nabasa, sabay bigay niya ng link. Tiningnan ko ang pangalan ng lalaking nagchat sa akin. Siya yung lalaking naging dahilan kung bakit ko nakita ang Isla Verde. Agad kong binuksan ang link na binigay niya sa akin. Halos hindi maalis ang ngiti sa aking labi habang pinagmamasdan ang drone shot ng Isla Verde. Isa pala itong vlog ng hindi ko kilalang lalaki. Patuloy ko lang pinapanood ang vlog na iyon. Ang ibang lugar sa islang iyon ay nagpapaalala sa akin na nakaraan namin ni Maria. Kaya naman, panay ang aking pagngiti.
Hinalukip-kup ko ang aking kamay habang nakasandal ang aking likod sa aking upuan, saka tahimik na tinuloy ang panunood. Sa vlog na ito, ang lalaki ay nagtatanong-tanong sa mga residente na nandoon sa isla. May iba akong namumukaan, ngunit mas marami akong hindi kilala. Ganoon na talaga siguro katagal na hindi ako bumisita sa isla na iyon. Ngunit nang umikot ang kamera sa mga taong nakapalibot sa lalaking iyon, nanlaki ang aking mga mata na may isang pamilyar na mukha ang nahagip sa kamera. Ilang beses kong inulit ang eksena na iyon at alam ko sa aking sarili na hindi ako nagkakamali. Ang babaeng nahagip ng kamera ay ang nanay ni Maria. Ngunit mas tumindi ang tibok ng aking puso nang makita ko ang kanyang kasama. Nagsimulang manginig ang aking katawan at hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman. Muli kong inulit ang bahaging iyon ng video. Saka ko pinindot ang pause button kung saan nahagip ng kamera ang nanay ni Maria. Nag-zoom in ako ng litratong iyon at mas tumindi ang kutob na aking nararamdaman. Hawak-hawak ng nanay ni Maria ang isang batang lalaki. Isang batang lalaking kuhang-kuha ang aking mukha. Hindi kaya anak ko ang batang iyon? Halos matumba ako sa aking pagtayo. Agad akong tumawag sa opisina ng aking chopper. Hello James, ihanda mo ang chopper. May pupuntahan ako. Nanginginig kong wika sa kabilang linya. Hindi ko na hinintay pa ang kanyang tugon. Agad ko nang binaba ang tawag. Saka binagsak ang aking katawan sa upuan.